Empowering Monday sa inyong lahat, M-Koreans. Kumusta na kayo? In a scale of 1 to 10. 10, pinakamasaya. Nakita ko yung pusa ko, nandito pala. 10, pinakamasaya. 1, hindi ganun kasaya. Nasaan ka ngayon? Sige daw, type mo. Habang nagta-type sila, Alice, thank you for introducing me as always. Oo. Ano ka ha, pagaling ka ng pagaling ha. Hindi ka nawawalan na ngayon ng vocabulary. Naghihintay ako ng, walang ganun na. Very good. Thank you, Oo. Press. Oo. Alice, tingnan mo nga kung ano yung mga score nila. Mga Uy, 10 po. 10, daming 8, 10 10. Huwag plastic ha, yung totoo. Super happy sila, Press. 10, 10, 10, 8. Yan. Yung iba, ano lang, emoticon lang. Ano ba to? 2, 4, 6? Ay, 9. Hinihinang ko yung emoticon ni ni Elnora. 6, 6 ba ang iyong score? May 9. Daming 10 ah. Yes, Press. Ang daming perfect. Super happy. Ang daming perfect ang happiness. Is that what you are telling me, guys? Na maraming perfect ang happiness dito? Diba? 10, kasi paubos na po stocks ng Alkaline Cypress. Yes! That's the spirit! Diba? O, diba? Iba yung perspective eh, no? Paubos. Yung iba, ito nga eh, paubos na eh. O, diba? Pero siya, grabe. High Good spirit. problem. Oh, good problem. Exactly. Sabi ni Mike, 10. Wala ba diyang 5, 7? Ha? Okay lang naman, tao ka eh. Diba? May bent Tama. or wala, happy always po, press. More repeat orders po, of course. Good job, Jonah. Sige na, yung mga dyan, o kaya 7, 6. Ikaw, Alice, ilan ka? 1 to 10? 8, Press. 8. Mm-mm. Diba? May 9. Sayang, oh. Si June, oh. Isa na lang, eh, no? Nasilat pa. 9, eh. Rem, sumagot ka ba, Rem? Ang ganda naman ng background mo, Rem. Pink. Ano ba yan? Reflection ba dyan yan ang damit mo? Rem, anong mo, Rem? Anong score mo? Oh, 59 pa lang tayo, by the way, ah. Let's keep on pushing. 8, Press. Ang tonight 8, ni Rem. Oo. Okay. Nice. Now, I have another question. Lalo na dun sa hindi pa perfect 10. Well, para sa lahat. Sa hindi pa perfect 10 at dun sa 10 na, how do you intend yung eto muna tayo, short term muna tayo mag-isip, 'di ba? Kasi sabi nga kailangan, how do you eat an elephant? 'Di ba? You slice it and cut it into small pieces and then yun ang kakagatin mo one by one, maliliit. So, short term muna tayo. Ano yung intention mo for this week in terms of happiness? And when I say happiness, I am talking about your business. Okay? Kasi, again, our common denominator kung bakit sinatsaga natin ang isa't isa. If I may use the word tsaga, di ba? Kasi ang pag-attend ng daily activities natin, pagtsatsaga yun ha, kasi kung wala kang tsaga, hindi mo gagawin, di ba? Tama po. Oh. So, how do you intend yung score mo for this week kung pag-uusapan natin ay negosyo? 1, pinakamababa. 5, so 10, syempre yun ang yun ang pinakamataas. Please write your answer now. Sige. For the week, what is your intention? 10, perfect. 5, so-so. 1, syempre, yun ang pinakamababa. So, isa lang ang may intention. Si Alice lang. All the rest, walang intention. Yan, Press, meron na. Walang target, Gyatay.
Gusto ko makita Kala ko nag-vlog press. Yan. Oo. 10, 10, 10. Oo. Alam niyo kung bakit ko tinanong, Coach Alice, and the rest of you na nakikita ko yung mga muka, doon naman sa mga lapida lang, alam ko naman nakikinig kayo, pero mas maganda sana kung makita ko rin yung mga fest nyo. Sabi ni Fairy Luten, positive lang po. I agree. 'Di ba? I agree, positive lang. But of course, being positive is good, but having a plan is another thing, 'di ba? Kasi lahat Yes. tayo gusto nating kumita, pero ano yung mga kailangan gawin para ka kumita? 'Di ba? Last week, Coach Alice, ang pinag-usapan natin, 'di ba, mentorship. Diba? Yes po. Isa sa pinag-usapan natin. At saka yung ano, yung mga, Mistakes. ano no? Yung mga ano po, mistakes po. Correct. Diba? Pero sabi ko nga, wala kasing perfect formula. Diba? Wala siyang perfect formula to success. Specifically sa ano, sa network marketing. Kala nyo kayo lang may notes, syempre ako rin, ano, may notes din ako. Sabi, 'di ba? Ito gusto ko 'to eh. Don't ever expect for every downline to be a superstar. Ngayon ang tanong, ano bang tamang formula para masabi natin? 'Yun ang maganda kasi yun ngayon yung topic natin. Oo. Oh, ready ka na ba, Alice? Yes, Ano press. ang katangian ng isang sabihin na natin, sige, perfect. Or hindi ng isang katangian na hinahanap mo para mabuo yung core group mo. Kasi in network marketing, in MCore, core group is very crucial. 'Di ba? Imagine niyo, ano kaya ang mangyayari sa Earth kung malulusaw yung core? What do you think? Type nyo daw? Ano kaya ang mangyayari? Sige na, mag-type naman kayo. Utang na loob. Pagta-type na nga lang. Giyatay. Baka press ma-deform yung ano, yung circle, yung ano, yung earth. Pag ano, na ano yung core. Oh, actually, maraming sobrang hindi magandang pwedeng mangyari. Kasi umiikot. Imaginein mo, pati yung ano, pag-ikot ng mundo natin, nakasalalay din yun dun sa core. Diba? Yung core, siya yung pinaka-importanting parte ng mundo. Di ba layered yan? O, di ba? Science ako. Pero hindi mataas ang subject ko sa science. Ay, subject, ang grade ko sa science. Sabi ni ano, mapipilay. Sino ang mapipilay, Floor? Mawawasak. Actually, yes. Maraming devastation ang mangyayari. Magkakaroon ng tagtuyot, pwede ring tagbaha. Kasi siya yung kumukontrol. Okay? Ng pag-ikot ng ano, ng mundo. Sabi ni MC Doors, rebuild. What do you mean rebuild? Mawawasak? Ganun ba 'yon? Tapos to form again? Ganun ba siya? Okay, so ang tanong, paano ko mabubuo yung core group ko? Kasi 'di ba, Alice, minsan akala natin attend ng attend, 'di ba? May mga downlines. Yes. May mga downlines ba kayo na ano na attend ng attend? Talagang ano, ang tawag ko diyan mga seminarista. Lahat ng seminar present. Pero ang ending, ano pa rin, well, yung iba nagko-quit, 'di ba, for whatever reason. Tapos yung iba, hindi mo siya, yung ine-expect mo na mangyari ay hindi nangyari. 'Di ba? May ganun eh. So ang maganda, yun ang topic natin for today. Paano mo madedetermine or ano ang katangian, mali pala yung paano, ano ang katangian ng isang tao na gusto mong makasama sa core mo para mabuo siya. Kasi bakit? Again, uulitin ko, pag bago ka pa lang po,
'Di ba? Pag bago ka lang, dapat alam na natin sa umpisa pa lang, in any organization, kailangan meron tayong core group, lalong-lalo na sa network marketing. 'Di ba? Lalo na dito sa atin, napaka-importante. Kasi parang ano yun lamesa, may apat kang paa. Pag tatlo lang siya, unstable. Yes. Correct. Pag dalawa, lalo na. Kung isa, all the more, di ba? Hindi mo magagamit. Hindi natatayo. Correct. Di tatayo, hindi mo siya magagamit ng tama. So, kailangan apat na corners, kompleto. Okay? Yun yung pinaka-core mo. Ang tanong, ano ba ang katangian na pinaka-importante para makahanap ako ng tao na tamang tao. Okay? So, ready na ba kayo? Kung ready na, type 100. Naway umabot tayo ng 100 ngayon. 100, 100. O, di ba? Merong 1. Or 10, Naiwan siguro, 100. Hindi pa siya ganun ka-ready. Nasilat. 100 talaga yan biglang nagkaroon ng glitch sa internet. So, hindi na kumapit yung 2 0. Tama. Di ba? Yun lang yun Ayan, 73 na tayo. No? Again, kaya ba? Kakayahanin ba? Ayun pala. 100 talaga. Ang galing ni Melo. Si Mai, si Fairy Mai. Okay, so allow me to share my ano ba to? Nakalimutan ko na mag-share. Ito. Okay, so share sound. I'm very excited to share with you itong ating module for today. But before that, sino dito ang ano tawag nito? Kilala na ako before or alam yung background ko. Can you please type me? Type me. Me. So si Alice lang ulit ang nakakakilala. Lagi na lang. So all the rest, hindi pa ako kilala talaga. But it's okay. The reason kung bakit ko tinatanong, because I want you to get to know me. And of course, I want to get to know you guys. Kasi, ganun ang, sabi nga, di ba, ang mas maganda na pag magsasama tayo ng mas mahabang panahon, magkakilala tayo. Di ba? Kilala natin ang isa't isa. Nasaan na ba yung chat? Chat. Okay. Kasi kapag naka-open na yung PowerPoint, di ko na alam kung ano pipindutin ko. Oo. So, to those na, wow, ang sarap. Floor, anong kinakain mo? Nang iinggit ka, Floor, ha? Floor? Nahuli ko yung subo ni Floor, Nang iinggit? Oo. So, anyway, let us get to know each other. And first step is, magpapakilala muna ako kung sino ako. Lahat naman tayo may mga pangarap sa buhay. Isa ako sa ganong klaseng tao. Mataas ako mangarap kasi yan ang nga lang ang libre sa mundo, titipirin ko pa ba? So nangarap ako magkaroon ng magarang sasakyan, magandang bahay, makaipon para sa magandang kinabukasan ng pamilya ko. Yun nga lang, hindi naman lahat tayo pare-pareho ang pinagmulan. Lumaki ako ng may limitasyon sa pera, kaya natuto akong lumaban sa buhay. Kaya nga from grade 2 to high school, nagtitinda ako ng kakanin sa kalsada ng Sampaloc, Manila para may pambaon ako sa eskwela. Kaya nang tumungtong ako ng kolehiyo, kung ano-anong racket or sidelines ang ginawa ko. Pero hirap pa rin Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil mas pinili ko mag-abroad para makatulong sa pamilya ko. Nagkaroon ako ng almost 3 years na contract abroad at napatunayan ko na hindi pa rin solusyon ang mga ibang bansa at iwanan ng pamilya para matupad ang mga pangarap. Pag-uwi ko, doon na na-introduce sa akin ang network marketing, and that was year 2000. At doon na nag-umpisa ang pagbabago ng buhay ko. At sa industriyang ito ko natutunan na ang pagbabago ng buhay at ang pagyaman ay hindi pwedeng ibase sa taas ng pinag-aralan.
Dito nagumpisa at unti-unti kong natulungan ang sarili ko at natupad ang mga pangarap ko. Nagkaroon ako ng mga sasakyan na pinangarap ko at unti-unting nakaipon. Kaya naisip ko, kung ako na hindi nakatapos ng pag-aaral at nagkaroon ng limitasyon sa buhay, ay nagawang matupad ang mga pangarap at nabago ang buhay, isa lang ang ibig sabihin nun. Kung kaya ko, kaya ng kahit na sinong tao. At doon nabuo ang mcore.net, ang company na makakapagbigay at makakatulong sa iyo na tulad ko matupad din ang iyong mga pangarap. Isang pamilya na pare-pareho ang mithiin na makatulong sa maraming tao at sabihin sa buong mundo ang buhay ng tao pwedeng magbago. Kaibigan, hayaan mong tulungan ka namin sa magandang pagbabago ng iyong buhay. Welcome to mcore.net. O di ba, Reminisce, Alice? Di ba? Pag dumating ka sa ganyang estado na, marami nang nagiging curious. Okay, sa buhay mo, ang palaging tanong nila, ano daw yung sikreto? Okay, Alice, ano ka ba? Pag nakakakita ka ba ng successful na tao, naiisip mo rin ba kung ano yung sikreto nila? Yes, Pres. Iniisip ko kung ano ba yung ginawa nilang leap of faith para makuha nila yung success nila. Ang lalim, leap of masyado na tong bookworm na to, ha? Di ba? How about the others? Napapaisip din ba kayo? Please type yes. Pag nakakakita ka ng successful na tao. Okay? Napapaisip ba kayo na, ano kaya yung ano kaya yung sikreto nito? Yun, madami. 'Di ba? Maski ako, ganun din ang tanong ko, 'di ba? Ano yung sikreto? Ano yung ginagawa niya? Pero more on ano yung sikreto kaya niya? Paano siya naging successful? 'Di ba? So, nung dumating ako sa status ng pagiging network marketer, doon sa status na talagang tumatak ka sa industry, all the more dumadami yung tao na nagtatanong sa'yo and nagsisik ng advice, pero most of the time, nagtatanong, upline. Siyempre, I was also a networker just like you guys. Upline, ano bang sikreto mo? Paano ka ba nagtagumpay? Diba? So, eto na. Lahat naman tayo. Okay, yun ang pag-uusapan natin. Okay? Ano ba yung secret to success, lalo na sa network marketing, specifically, of course, sa company natin, sa mcore. Okay? Can you please type this? Para may tatak. Please type right attitude. I was taught by my mentors, kasi halos lahat sila, well, hindi halos, lahat talaga sila, yun ang sinasabi, ng your destiny in life and everything you do in life is 100% dependent on your attitude. Wow, slang, attitude. Yung iba, attitude. Diba? Bahala ka kung paano mo ipopronounce yan, basta naiintindihan mo. Uulitin ko, your destiny in life and everything, as in lahat daw. Okay, nang ginagawa natin sa buhay ay 100% dumidepende sa attitude natin. Ano ba Tagalog ng attitude? Alam niyo ba yung Tagalog na? Huwag kayo mag-google, ha? Walang mag-GMT. Ano ang Tagalog ng attitude? Ugali? Ugali ba ang attitude? Asal? Sa tingin nyo, Jennifer, may mahirap yan, nagsasalita ka mag-isa. Maganda naririnig kita. Di ba? Okay lang maging masaya. Nakita ko yon sa post mo. Basta make sure na hindi ka tumatawa mag-isa. Mas malala ka kasi nagsasalita ka. Oo. Jen, can you unmute? Ako na naman. O bakit? Good morning, Press. Oo.
Tama ba? Sa tingin mo, ang Tagalog ng attitude ay ugali, pag-uugali? Ugali din po yung tinay ko, Pres, eh. Pero yung sinasabi ko kanina na nakita nyo is parang yung pananaw. Malapit doon. Oo, actually. So ngayon, kita mo, hindi natin no, walang exact. Ang hirap Tagalogin, no? Kasi ngayon ko lang naisip, nga no, ano nga ba Tagalog ng attitude, 'di ba? Character synonyms na lang. O sige daw, ayan, mas malalim pa sino-synonyms pa. Ang alam ko lang antonyms. Sige. Saloobin, kaugalian, attitude, kaugalian. Sige nga, alamin nga natin yan. 'Di ba? Okay, asal, kilos. Hindi ba character 'yon pag sinabing asal or kilos? Pananaw. Behavior. Tagalog nga. Ang kulit ni Tevez eh. Saloobin, pag-uugali. Saloobin, attitude. Parang hindi eh. Pag-uugalo, mali hindi rin. Kaparaanan, parang medyo malayo. Asal, medyo. Oo. Kilos, parang hindi. Oo. Sa loobin, sabi ni Lolo G. Ang kulit naman ni Mel, wag nga GMT. Sa mga matatanda kasi ang asal, ang term nila sa attitude. Bakit, Jet? Matanda ka na ba? Katangian, attitude, hindi eh. Pero medyo malayo yun, Razel, katangian. Ang katangian is characteristics. 'Di ba? Ugali. 'Di ba ang sarap mag-isip? Napunan nyo, ang sarap mag-isip, ano? Kasi naghahanap tayo ng, ganun yun eh. Yun yung tinuro sa akin. Sabi nila, pag may alam nyo ba, ang tao, kapag nagkakaroon ng challenges, may tamang kaisipan na mas tumatalino siya kapag may challenges. Kasi bakit? Yung dati mong hindi pinagtutuunan ng pansin at hindi gumagana yung utak natin, napapagana siya. Kasanayan, medyo hindi. Kasanayan, ano ba yun? Nakasanayan, parang ganun? Parang hindi eh. Okay, kilos, pagtugon sa anumang bagay. Yun ang tumpak. Yan. Pagtugon or pagtanggap. Yan. Sabi dito, may attitude yan. Sino? Actually, lahat tayo may attitude. At hayop nga may attitude. Hello? Sino dito nga aminin niya sa sarili niya na tao siya? Can you please type ako? Kahit na amoy hayop, pero ramdam mo tao ka. Diba? Lahat tayo may attitude. Correct? Now, sige. Ano natin yan ano tawag nito? Namnamin natin. Ano ba talaga? Ano nga yung tamang Tagalog ng attitude? 'Di ba? Kasi ang nakalagay dito, your destiny in life, ito yung what is taught sa akin, kung ano yung tinuro sa akin, na ang buhay ko daw, okay, ay dumidepende, okay? As in, lahat dumidepende 100% sa attitude ko. Okay, gusto ko yung very near yung sinabi ni Coach Dory. Anong ibig sabihin nun? Kung paano mo tanggapin ang kahit na anong bagay sa paligid mo. Yun ang attitude. Ano yung acceptance mo? Paano mo siya tinatanggap? Okay? Now, example. Sino dito naka-experience na ng traffic? As in, grabe talaga yung traffic.
Yung talaga naman. Oo. Tapos, na-traffic ka na, okay, na-traffic ka na, may sumisingit pa. Sino yung ganun? Naka-experience na ng ganun. Na-traffic ka na, nasisingitan ka pa. 'Di ba? And some people, pag naka-experience ng ganyan, na traffic na nasingitan pa, the moment na masingitan siya, maraming mga tao na nagmumura na kaagad. Tama ba? Can you say, can you type tama? Nagmumura agad, mainit ka agad yung ulo nito. At mga lintik na to, walang ang tawag ito, mga walang modo, walang disiplina, kaya ganito yung Pilipinas. Lahat na. Diba? Pero bago ka lumabas ng bahay, fresh na fresh ka, sarap ng ligo mo kasi hindi warm water ang ginamit mo. Diba? Cold water, talaga buhay na buhay yung diwa mo. But the moment you hit the traffic and somebody cut you off, diba? Ayun na, nagmura ka na inis ka na, diba? Hanggang sa pagkarating mo ng bahay mo or pagkarating mo somewhere, bit-bit mo pa yung inis mo at kinwento mo pa. Okay, sa tao na naabutan mo, na nag-exert ka ng effort, ng energy, ng at least 30 minutes, grabe, alam mo ba, sa yung pinuntahan ko, sobrang traffic, nakakainis. Tapos kinat pa ako, napakawalang hiyang ka, ang dami mo nang sinabi. Okay? Now, eto. Ayan. So, ang tanong ko, sino nag-control ng attitude mo? Sige daw, sagutin mo nga po. Sino ang nagko-control ng attitude mo? Yan, buti na lang walang nagsabing traffic. Yung traffic. Buti na lang talaga, ang tatalino talaga ng mga Mcorians. Thank you, Lord. Nihintay ko may magta-type na traffic eh. Oo, kasi alam mo bakit? May tinanong ako dati niyan eh. Ang sagot niya traffic, 'di ba? Kita mo pati yung simpleng hindi niya ma-realize. Okay? Exactly. 'Di ba? Ang nagko-control ng attitude natin or pananaw natin sa mga nangyayari sa paligid natin is tayo. Okay? Tayo ang dapat na mag-control. See? Now, I will prove to you, okay, somebody taught me na ang katawan daw natin ay hindi pwedeng mapagod. Okay, I want you to be honest. Sino kung naniniwala ka na ang katawan hindi pwedeng mapagod or sa tingin mo, hindi, napapagod ang katawan. Ang sagot mo lang, yes or no. Sino dito ang naniniwala na that the body cannot be tired? Yes or no? I just want you to be honest. Okay lang yan. Okay. Sabi ni si Mayi, yes. Si Maria Fe, no. Merong yes. Yan. Sabi ni Maricar, napapagod, of course. Okay, may yes. Sabi ni Vanji, aging na po preso, yes po. Umamin pa. Oo, edad na. Secret natin yan. Yes, napapagod. Napapagod pero hindi susuko. Yes daw, yes, yes, yes. First of all, I would like to thank all of you for being so honest. 'Di ba? Yes, hindi po tayo immortal. Yes, napapagod po. Pagoda. Sabi niyo, Wilma sa Hong Kong. Okay. Sino dito yung naka-experience sa buhay niya yung at some point in your life, sobrang pagod na pagod ka. Tapos, yung pag-uwi mo, as in, grabe yung pagod mo. Can you please type 1 kung naka-experience? Yung tipong pati pagtanggal ng sapatos,
Or pag toothbrush, hindi mo magawa sa sobrang pagod mo talaga. Sinabi pa kung kailan. One. 'Di ba? Naka-experience ka na ng ganun, Jen? Yung ultimo paghugas ng mukha mo, hindi mo na siya magawa. Kasi talaga naman, pagod ka. 'Di ba? As in, sobrang pagod ka. Sabi, wala nang bihis. Oo, pagdating mo, parang pinatalsik mo lang yung sapatos mo. Kung nakamedyas ka, hindi mo na rin natanggal, 'di ba? Tapos, plaster ka. Sabi ni Alice yon. 'Di ba? Now, Alice, can you please, unmute? Yes, Pres. Okay, so dumating ka sa bahay ng ganun, sobrang pagod ka. 'Di ba? Yung tipong pag nilapitan ka ng anak mo, parang hindi ka na makaano rin. Pag kinakausap ka, umuungol ka na lang. 'Di ba? Yes, Pres. Okay. Now, etong nangyari, I'll give you a scenario. Okay, I'll give you a scenario. The scenario is, may bata sa loob ng bahay na tinitirhan mo, na dumating ka, sobrang pagod ka. Na literal talaga yung sinasabi kong description kanina, halos di ka na makabihis, ultimo paghihilamos, wala na, kinalimutan mo, pati pagtututbrush. Di ba? Okay. Now, nagkataon, pag uwi mo, is may tao na nagpakulo ng tubig. Nagpapakulo ng tubig. And from the place where you were lying down, sa lugar kung saan ka nakaplastar, nakahilata, kunwari, let's say, nasa sala ka, kasi hindi mo na kayang puntahan yung kwarto sa pagod mo. From sala, I want you guys to imagine na nakikita mo yung kusina. Okay? Na nandun yung kumukulong tubig. And here comes your child. May bata. I want you to imagine kung wala kang anak ng pamangkin mo, pamangkin mo, 'di ba? Basta mahal na mahal mong bata na nandun din sa bahay. Kinukulit ka, laro daw kayo, laro. Pero hindi, plastar ka eh. 'Di ba? Umuoo ka lang, nakatingin ka lang sa kanya pero wala nang hangin na lang yung hanggang sa ang ginawa ng bata, nagpunta sa kusina. Dahil ang ganda ng pagkakakulo ng tubig, nakita mo na inaabot niya unti-unti. Okay? Yung kaldero na may kumukulong tubig. So, may tanong ako sa inyo. Pag ganun, nakikita mo siya, what will you do? Can you please type? Type mo nga. Tatayo bigla, press, para awayin. Sino nga awayin? Awatin. Takbuhin mo na. O akala ko ba pagod na pagod kayo? Sinabi nyo kanina, pagod na pagod kayo. Diba? Biglang tatayo. Imagine mo, pag toothbrush nga, hindi mo nga magawa eh. Pagtanggal mo nga ng medyas, di mo nagawa eh. Diba? So I have a question. Anong nangyari? Paano nangyari yun? Paano nangyari na mapapatayo ka at hahabulin mo? Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari? Adrenaline ba ang tawag doon? Adrenaline rush? Diba? Ganyan, no? Kulong tubig. Buhay po kasi nakasalalay dun, press. Adrenaline rush. Okay? You know what happened? It is called attitude shift. It's called attitude shift. Okay? Anong ibig sabihin ng attitude shift? Nung una, you let your body control your attitude. Okay? And you shifted. Nung nakita mo, yung anak mo or yung bata
is inaabot niya, pilit niyang inaabot yung kumukulong tubig. Okay? Na despite of na sinabi mo na pagod ka, nakabangon ka, at mas bumilis pa yung kilos mo. Okay? So, that proves that the body cannot be tired kapag diniktahan ng utak natin. Okay? Nag-shift of attitude key. Okay? Yun ang nangyari sa'yo doon. Not just adrenaline. Tandaan mo, ang katawan susunod lang kapag diniktahan ng utak. So, hindi lalabas ang adrenaline kung walang sinasabi ang utak. Okay? So, nag-shift ka. Not just adrenaline. Nag-shift ka na hindi, kahit pagod ako, di ba? Kukunin ko yung bata. Iano ko siya, isi-save ko siya. Gets natin? Di ba? So, ano nakalagay dyan? As long as your mind controls your body, you're okay. Okay? Can you type that? Can you retype? As long as your mind controls your body, you are okay. Sabi, pag utak po nagdikta, wala nang magawa ang katawan. Exactly! Diba? Kaya some people, pag tinatanong ako, actually, hindi some people, may nagsabi sa akin, isang staff, to be specific si Miss Ria, Pres, grabe, bilib ako sa'yo sa best camp, parang hindi ka napapagod. Why? Because I let my mind control my body, not the other way around. Yun. Now, bakit ko to pinapa-retype? Kasi iba yung binabasa, iba yung tinitype, iba rin kapag binabanggit na natin. 'Di ba? So, kung nasan ka man ngayon, I want you to read this aloud. 'Di ba? Huwag naman sobrang lakas. Kasi para talagang matatatak talaga sa atin. Okay? Now, ano yan? Bakit ko yan sinasabi sa inyo? Kasi maraming bagay na you can allow to control your business. Okay? Maraming bagay na pwede mong i-allow. Uulitin ko to control your business. Ano-ano yung mga bagay na yon? Katulad ngayon, magpapasko na. 'Di ba? Kasi yung mga tao kapag Pasko na parang hindi naman ayaw, parang less yung ano nila, yung hindi sila business mode, Christmas mode sila. So, ulitin ko, ano ang inalaw mo doon? Yung moment na yon, 'di ba? Ano pa? Kasi baka hindi talaga to para sa akin kasi yung mga tao na inaasahan ko na magjo-join dito, ni-reject ako. Ngayon daw kasi meron na namang mga virus na lumalabas kaya hangga't maaari ayoko munang gawin yung negosyo, hindi muna ako makikipag-usap sa tao. 'Di ba? Kasi hindi pa perfect yung system Kaya hanggat hindi muna perfect yung system, hindi muna ako aarangkada. Hihintayin ko muna na maging perfect yung system ni MCOR. Diba? Kasi ang inaasahan ko dati, ang easy, alkaline C. Naging alka white na. Saka na ulit, hintayin ko baka sakali bumalik yung easy AC. Kasi naman erratic yung erratic yung weather. Diba? Minsan, ang init-init. All of a sudden, biglang uulan. Ang hirap gawin ng negosyo. Do you get my point? Hello? Are you getting my point? You can allow, okay? You can allow things around us to control your business. But it's about time na ikaw ang mag-control ng negosyo, not the things around us. Because you dictate everything. Diba? The success and the downfall. Kasi pag ginawa mo yun, sino ba ang hihina? Ikaw rin Remember, nandito ka for the business. At pag sinabing business, dapat kumita. Diba? I understand, hindi tayo perfect company. I understand, magpapasko. I understand, hindi lahat ng kinausap mo umuo sa'yo, na-reject ka. Diba? I understand, may mga tao na bigla from easy, bakit alka white na?
Diba? I understand the weather. That's uncontrollable eh. I understand merong Nipa ba tawag or Nepa, whatever virus. Diba? I understand the system is not yet perfect. But again, do not allow these things to control you, your attitude towards the business. Okay? I want you to listen and watch. Listen and watch. Kung kinakailangan mo, doblehin na panoorin mo to, gagawin natin. Okay? But I really want you to namnamin. Okay? Namnamin mo talaga tong video na to. There are three things in life that makes the person successful. One is the knowledge the person has, the skills he develops, and the attitude he has. It can be demonstrated by a very simple experiment of balancing the two heavy stainless steel forks on the edge of the glass. One fork represents the knowledge the person has. The another represents the skill a person needs to possess. And then knowledge and skills are individual to the person. They live with him and die with him. They cannot be passed on. But they can be connected to the society or the organization through another agency called as the toothpick. If you can see, the forks are hanging free on the edge of the glass with a toothpick. If you see, 3/4 of the toothpick is outside the glass, a small portion is inside the glass. Now what should happen if I burn the toothpick from inside? Watch carefully. I start burning this toothpick. What normally people expect is, as the toothpick burns, the wood burns and the whole fork should fall down. It would not happen. I can take another matchstick. I'll try to burn it. The inside of the toothpick. Not two. Even if you take 20 matchsticks, it will not burn beyond that. If you observe carefully, the toothpick is balancing on the edge of the glass, which is not even 1 millimeter thick. Two heavy forks are balancing on that. This is most important to us. Your knowledge and skills are important, but what is most important is the attitude which connects you to society and your organization. Among the three things that I have, glass, fork and toothpick. Toothpick is fragile, it can be burnt. That means in your life your attitude is more tested than your knowledge and skills. If your attitude is firm, in spite of being burned several times, it will not drop your knowledge and skills. Please watch carefully. I slowly lift the glass up now. You can see. Still knowledge and skills are held together by the attitude. Now I push the attitude out. When I push the attitude out, the knowledge and skills also fall down. Therefore, the most important aspect in life for success is not the knowledge, not just the skills. It is the attitude a person carries. Ultimately, that holds him in difficult times and make him successful in good times. Uulitin ko para mas manamnam. Isa pa. Kasi nakikita yung mga mukha niyo. Lumalapit pa yung iba. Uulitin natin. Put your volume up. As in, kung kinakailangan, i-good mo yung tenga mo dyan sa ano. Okay? So basically, ang toothpick represents attitude. Okay? The forks, left and right, represents skills and talent. Skills and dyan? Okay, so watch and listen. There are three things in life that makes the person successful. One is the knowledge the person has, the skills he develops, and the attitude he has. It can be demonstrated by a very simple experiment of balancing the two heavy stainless steel forks on the edge of the glass. One fork represents the knowledge the person has. The another represents the skill a person needs to possess. And then knowledge and skills are individual to the person. They live with him and die with him. They cannot be passed on. But they can be connected to the society or the organization through another agency called as the toothpick. If you can see,
the forks are hanging free on the edge of the glass with a toothpick. If you see 3/4 of the toothpick is outside the glass, a small portion is inside the glass. Now what should happen if I burn the toothpick from inside? Watch carefully. I start burning this toothpick. What normally people expect is, as the toothpick burns, the wood burns and the whole fork should fall down. It would not happen. Try to take another matchstick. I'll try to burn it. The inside of the toothpick. Not two. Even if you take 20 matchsticks, it will not burn beyond that. If you observe carefully, the toothpick is balancing on the edge of the glass, which is not even 1 millimeter thick. Two heavy forks are balancing on that. This is most important to us. Your knowledge and skills are important, but what is most important is the attitude which connects you to society and the organization. Among the three things that I have, glass, fork and toothpick. Toothpick is fragile, it can be burnt. That means in your life your attitude is more tested than your knowledge and skills. If your attitude is firm, in spite of being burned several times, it will not drop your knowledge and skills. Please watch carefully. I slowly lift the glass up now. You can see. Still knowledge and skills are held together by the attitude. Now I push the attitude out. When I push the attitude out, the knowledge and skills also fall down. Therefore, the most important aspect in life for success is not the knowledge, not just the skills. It is the attitude a person carries. Ultimately, that holds him in difficult times and make him successful in good times. Okay, I want you to type, ano yung pagkakaintindi mo dun sa representation na ginawa ng video na to? Can you please type? Ano tayo ulit? Memory jogger tayo. Ano yung pagkakaintindi mo? Again, no right or wrong kasi yun ang pagkakaintindi mo. Sabi ni Roxanne, knowledge and skills, yung dalawang fork. The attitude is most tested than knowledge and skills. Kung tama po ang pagkakaintindi ko. Well, tama ang pagkakarinig mo. Attitude is the most important aspect in life. Ano yung... Okay. It's the most important thing. Diba? Ang representation niya is toothpick. Napakanipis. Diba? Tapos, yung skills and the knowledge, toothpick is an attitude, is the attitude. Knowledge and skills will work properly if the attitude is right. Hindi magiging balance kung wala yung tatlo, pero ang attitude ang pinaka-importante sa lahat. Tama. Sabi ni Vanji, nakadepende po talaga sa attitude natin yung ating success. Knowledge and skills is useless if the attitude is not good. Mas mahalaga po ang attitude sa tatlo, knowledge, skills, and attitude. Siya ang tama ka. Siya kasi ang nagkikerry sa knowledge and skills mo. Kung meron ka lang knowledge and skills, and you have no attitude, diba? You will let, okay, the things around you dictate your attitude, diba? Or i-allow yun na diktahan yung utak mo. Kahit anong alam natin, kahit anong galing natin sa MCOR, walang mangyayari. In the society, we cannot survive. Even we have knowledge and skills, the attitude is the most important. Pag may maganda pong attitude, nababalanse mo ang lahat ng bagay. Very exact dun sa ginawang analogy dito. Babagsak ang lahat kahit matalino at magaling kung pangit ang attitude. Yun ang sinasabi ko. Unahin nyo sa MCOR, hindi masabi, di ba? Kung sino ba yung mga tamang tao, yung mga gusto mo na core group. Kasi bakit? Meron dyan tapos ng pag-aaral. 'Di ba? Magaling mag-English, magaling uma-attend, pero nawala. Bakit? Trace down mo or 'di ba? Makikita mo kung anong nangyari. Attitude, it will boil down to attitude.
Hindi rin naman natin pwedeng sabihin na, siguro sa mga hindi lang to nakatapos, yung mga hikahos, di ba? Yung mga nasa laylayan, mga nasa masa, yun lang. Hindi rin naman, kasi meron ka rin mga downlines na masa, hindi naman nakatapos ang pag-aaral, wala na rin ngayon. So, but look at the people around you right now who's doing the business with you. Look at their attitude. Diba? Masasabi mo ba na kung ano yung meron, kung sino yung mga tao na kasama mo ngayon, sila yung merong right attitude? Diba? So, again, you can allow things to control your business, diba? But of course, you choose to control your business. Ganun lang kasimple. Diba? Attitude is a primary concern, but the three should go hand in hand. Tama ka. Kasi may tamang attitude nga. Ganito yan. Hindi mo pwedeng sabihin na may tamang attitude naman kaso pero hindi uma-attend naman ng mga trainings. Hindi pa rin tama yung attitude, di ba? Mali pa din. Hindi pa din tama, di ba? So ano ba yung mga tamang attitude? Is what makes you going. Oo, right attitude. Right attitude is what makes you going. Ano yung mga right attitude na dapat na tinitingnan natin? Number 1, pag sinabing uma-attend. Number 2, pag hindi lang uma-attend, sinasabuhay pa kung ano yung natutunan niya sa kung ano man yung ina-attenan niya. That's a good attitude, 'di ba? Ano pa yung right attitude na kailangan na good learning and listening attitude. Exactly. Actually, ayun na yun. Sinabi na ni Coach Melchor Villacorta, good learning and listening attitude. Sinabi, ito ang atinan, umaten. Sinabi, ito ang gawin, ginawa. Sinabi, ito ang target, in-achieve. Diba? Kasi marami, sinabi uma-attend lang. Diba? Pero, nung isasabuhay na, wala na. Hindi niya na sinasabuhay. 'Di ba? Sinabi tamang attitude. Naunahan lang ng may tao lang na nauna sa pila niya. Itong simpleng pila kung CR man yan or nagtatatalak ka na. 'Di ba? So anong ibig sabihin? Plastic lang pala yung good attitude. Lumalabas. Alam niyo ba, ang galing ng nature Ilalabas niya kung sino talaga tayo. 'Di ba? Kahit saan kanya ilagay na na posisyon. Sumusunod, yan. Sumusunod sa tama dahil alam niya na tama yung dapat na na gawin. There are 3 things. Okay. So, ito yung mantra na tinuro sa akin ng aking Malaysian Indian mentor. Oo. Sabi niya, if it is to be, it is up to me. Sige nga, Tagalogin mo nga kung ano pagkakaintindi mo dyan. It is up to me. Type nyo po para mag-memory tayo. Memory jog. Mangyayari kung ito ay aking loloobin. Fate or destiny? No. Ayun ang pagkakaintindi mo. Hindi siya ganon. Kasi kapag fate, it's not up to you. It's up to him. Magkaiba yun. Yun ang pinakamalapit. Ang lahat ng mangyayari ay nakadepende sa akin. Kung ano yung gusto mo, nakadepende pa rin sa sarili mo. Kung ano ang magiging ako, nakadepende sa akin. Kung ayaw, maraming dahilan. Kung gusto, may paraan. Yan ang pangalan, no? Godofredo. Nakadepende sa gagawin ko. Nasa akin ang gusto ko mangyari. Correct. Kung para sa iyo, nakadepende pa rin sa iyo.
Nasa sayo kung gagawin mo. Nasa sa iyo kung anong gusto mong maging ano ka. Kung ano man yung gusto kong mangyari, ako ang gagawa noon. Kung ano ang gusto kong maging, yun ay nakadepende sa akin. If it is to be, it is up to me. Exactly, nakadepende sa atin. Kung ano yung gusto nating maging resulta. Hindi nakadepende sa nakapaligid sa atin. Gets natin? Nagbigay ako ng mga ng mga examples na pwedeng mag-distract sa iyo. 'Di ba? Na kung ipiliin mo. 'Di ba? Madi-distract ka ba? Like nakita ko noon si Susan Cabral during our I think health symposium Bagyo. 'Di ba baha yung EDSA? Actually hindi pala bagyo yun. Bigla lang umulan ng napakalakas. Not even bagyo pero baha. Salpakan ng traffic. Tapos naka-live siya. I was expecting na hindi ka tutuloy, Susan. But again, anong ginawa mo? Ano nakalagay dito? If it is to be, it is up to me. Your mind decided. Hindi. Bahalang yan. Di naman yan asido eh. Pwede ko pa rin daanan yan. Tatawid ako sa baha, makakarating pa rin ako. Kasi nagdesisyon na ako eh. Na-attend ako ng health symposium. 'Di ba? Yun ang ibig sabihin nito. If it is to be, it is up to me. Okay? Kasi pwede rin na nag-decide ka na hindi ka na tumuloy. Tama ba, Susan? You allowed your body to dictate your mind. Pag yun, kung umatras ka, it's not the mind that deciding, it's the body. Gets natin? 'Di ba? So, again, 'di ba? You choose, you, as in you, ikaw. You choose to control your business. Okay? Wag yung nangyayari sa paligid. Kasi palaging merong mangyayari. Di ba? And most of the time, ang mga pwedeng mangyari, hindi natin alam kung ano at wala tayong control. But you know what? You are in control. You have, eto nga if it is to be, it is up to me. Okay? So this is my last slide. Okay? I just want you guys na gusto ko maintindihan nyo, MCOR is ikaw, is more you than the environment, than the trainings, than the system, nor the products. Okay? So kung anong nangyayari sa paligid nyo, okay, the attitude na pipiliin natin is your decision. Okay? So again, ikaw ang mag-control. So napatunayan na natin ngayon na, escape ko muna to. Ano ba to? Stop share. Okay. Na-screenshot nyo ba? Parang nagsusulat yata kayo. Diba? So, this is one of my favorites, module. Kasi bakit? Ito yung nagdidikta ngayon na pag sinabi, ano nga ba talaga? Ito yung kadugtong ng module natin last week. Diba? Now you know kung ano yung mga parang green check or green marks sa isang tao kapag nakita mo na may chance na pwede mo siyang maging core group kapag meron siyang tamang attitude. So hindi lang about skills, hindi lang about attending, hindi lang dahil magaling siya magsalita, kasi ma-overpower ng skills, ng character, ang right attitude. Nakita nyo kanina, nung nawala yung right attitude, by pushing the toothpick that represents the right attitude, what happened to the skills and the knowledge? Wala, bagsak. Diba? So, I am so proud sa core group, core leaders ng MCOR because they do not allow the things around them. Okay? The situation na diktahan sila na hindi, diretso lang. Kasi ganun talaga negosyo to diretso lang tayo.
'Di ba? Okay, may glitch yung system, diretso lang kasi inaayos naman eh. 'Di ba? Nagpalit eh yung AC naging Alka White, 'di ba? But anong tanggap nung iba? 'Di ba? Expect the unexpected. Ano gagawin mo? Magangangawa tayo? Shift ka agad. 'Di ba? Anong turo sa leadership? 3 A's. Adjust, adapt, accommodate. Ang bilis mag-adjust. And that is one of the best, ang gandang karakteristik ng isang leader yon. 'Di ba? So, pag tiningnan natin, what else? Ano yung mga naging magandang tamang attitude ng mga ng mga leaders, 'di ba? Ang sabi ko sa kanila, kailangan magkaroon pa tayo ng another superstar product. And look at them right now. What are they promoting? They're promoting Alka White. Kasi bakit? Because sa totoo lang po, sa industry, magugulat ka nga eh. Bakit may mga company na wala namang vitamin C, pero makikita mo rin kumikita yung mga tao? 'Di ba? Some people here, akala nila isa lang ang product ng company, yun lang ang pinopromote. Alkaline silang. 'Di ba? But other companies, wala nga silang vitamin C. Pero ang gaganda rin ng mga resulta nila. 'Di ba? Kasi bakit? Because it boils down to attitude. 'Di ba? Ganun yun. So, I'm so proud sa mga core leaders natin because they have the right attitude. So, anong kailangan natin gawin? Diretso lang? Always check your compass. Okay, okay. Eto bang nakikita ko na sitwasyon ngayon? Is this leading me to siya ang magkocontrol sa akin, yung situation? Or ako magkocontrol dito? Kasi you know what? Halimbawa, may perfect example yung iba na parang na-shock siya na from AC naging AW hanggang ngayon hindi niya na binenta, 'di ba? O what happened? Anong ginawa niya? Hintayin ko baka bumalik yung yung Alkaline C. O habang hinihintay niya dahil wala pa rin siyang income. So anong decision 'yun? That person, hinayaan niya na hindi siya ang magdesisyon. Ang nagdesisyon yung pangyayari para sa kanya. Yung situation. So ano yung point ko? Okay, negosyante ka na, you are an entrepreneur. Businessman ka. 'Di ba? You dictate. Ikaw, hindi yung pangyayari. Gets natin? Okay? Sino dito yung sobrang gets niya yung gusto kong i-send across na message? Can you please type 100? Kung hindi, okay lang naman. I have no qualms. Wow. Spell. With an L. Diba? At habang nag-type kayo, pwede bang na tayo? Picture. Okay, tech. Sige. Naku, Ampersand po, ampersand. Umabot ng 100. Attitude din yan, by the way, ha? Diba? Smile. 1, 2, 3. Next po. Yan. So, nag-i-smile. Nagbukas ng mga Diba? So, I really hope starting... One more po, isa pa po. Meron pa pala. Sige. Last one. Thank you. Okay na po. I really hope etong module na to will help you guys to realize something. Gusto ko after nito, namnamin mo pa siya talaga. Yung mga napag-usapan natin. 'Di ba? Huwag lang yung umattend ka, tapos pagkatapos nito, nunood ka ng Probinsyano or Quiapo, Batang Quiapo, 'di ba? Kung ano yung mga usual or Netflix or YouTube, wag po muna. Yun lang naman yung pakiusap ko sa inyo. 'Di ba? Na namnamin mo yung mga pinag-usapan natin ngayon. Yung bang mga nangyayari, you ask yourself, yung bang mga nangyayari ngayon, yung mga desisyon na ginagawa mo ngayon sa negosyo mo, is ikaw ba ang
Ikaw ba ang nagko-control or you let the situation control you? Okay? Because as a business person, you ask, nakakatuwa may pinapanood ako palagi na somehow gustong-gusto ko yung kanyang mga pananaw sa buhay. Si Ramon Ang of San Miguel. Grabe, pinanood ko yung ano niya, yung kanyang interview. Siguro next panoorin natin. Gawin nating module yun. Di ba? Because we can learn a lot from the old guy, from the old man. Di ba? And it says a lot of right attitude. It shows, not it says, it shows a lot of right attitude. Di ba? Na in any diversity, in any challenges, ang hinahanap niya is solusyon. And again, that is right attitude. Hindi niya hinayaan na yung sitwasyon, diktahan siya para mahinto yung negosyo niya. Di ba? Laging isip ka agad, okay, anong turn around? Anong pwedeng gawin? Di ba? Never naging solusyon yung paghinto sa kanya. Because at the end of the day, negosyante na tayo ngayon eh. We are no longer an ordinary citizen. We are no longer an ordinary person. Remember, we are leaders. And not doing anything will definitely, ano tawag nito? Make your business worse. Or will have a negative impact to your business or organization. So, gusto ko po namnamin nyo yung napag-usapan natin ngayon, yung training natin ngayon, na naway makatulong po sa inyong lahat na to always realize kung ano man ang nangyayari sa paligid natin at may gagawin tayo. Okay? Tanungin mo yung sarili mo. Ako ba ang nagdidesisyon? Kaya ako to gagawin? Or hinayaan ko yung pangyayari na magdesisyon para sa akin? And with that, maraming salamat, Emporians. Naway sa araw na to, nakatulong na naman po ako sa inyo to realize something to help you become a better person, become a better leader, and to become a better entrepreneur. God bless everyone. See you again. Bye.